Napaamin din si ICC mga kadonatics, impactang Claire Castro na ang totoong dahilan kung bakit gusto nilang i-ban ang Facebook sa Pilipinas ay eto. Di ba kumakalat mga kadonatics na talaga ang totoong dahilan kung bakit daw, na i-ban yung Facebook dahil sa karahasang nangyayari, especially nung sa Zamboanga City mga kadonatics na mass shooting. Okay, ngayon, pinag-aaralan daw nila na i-ban yung Facebook. Pero sa bagong interview ni Claire Castro mga kadonatics na, dito, malalaman mo mga kadonatics na ang lahat pala ay puro kasinungalingan. Eto mga kadonatics, panoorin natin. Umamin din sila sa katotohanan kung bakit gusto nilang i-ban yung Facebook sa Pilipinas. Ito, ang totoong dahilan. Sabi po ng CICC, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, that they are considering proposals to ban Facebook following, or yung Meta, following po yung deadly violence sa Zamboanga, sa Ateneo de Zamboanga. Ano po ang posisyon ng palasyo sa ganitong panukala, pagbaba ng isang social media platform? Kung yung cybercrime na yan mga kadonatics, under pa rin yan ni Bongbong Marcos. So, kaya ang tanong ng mga kadonatics kung anong ang say ng palasyo ay irrelevant. Bakit? Si Marcos de Jr. din naman ang nagmando niyan mga kadonatics. At ito nga, ito ang sagot ni Claire Castro. kailangan po, at ito po ang napag-aralan kasi marami po talagang hindi lamang po sa nagiging marahas yung nakikita natin sa ibang klase ng social platform at sa social media. Kailangan din pong pag-aralan kung ito ba'y nakakabuti sa paglaganap ng mga fake news sa ating bansa. Ayon ang totoong dahilan mga kadonatics. Yon yung totoong dahilan kung bakit gusto nilang i-ban yung Facebook sa Pilipinas. Hindi dahil lumaganap yung karahasan mga kadonatics. No! Before pa kay Bangag Jr., ang Facebook mga kadonatics nag-ooperate na. Very active sa panahon ni Tatay Digong ang Facebook. May ganito bang mass shooting sa eskwelahan? Wala mga kadonatics. Ang gobyerno kasi ngayon, eto talaga kung napansin nyo, instead na gawa nila ng solusyon, sisihin nila yung gobyerno nila. Ang ginagawa nila mga kadonatics, naghahanap sila na pwedeng isisi yung karahasan ngayon. First, kay Inday Sara Duterte. Sinisi nila yung nangyari sa Zamboanga at yung mga karahasan ngayon. Second, sa mga guro. Third, Facebook. Fourth, yung mga online games. Diba? Yan lahat mga kadonatics ay nag-exist before pa kay Bangag Jr. Pero look, worse ngayon. Bakit? Dahil sa kanyang pamumuno. Naghahanap sila kung saan pwedeng isisi yung kabalastugan, yung panggagago ni Marcos Jr. mga kadonatics. At alam naman nila mismo sa kanilang sarili mga kadonatics na ginagawa lang scapegoats itong mga platapormang ito sa kanilang kapalpakan. Pero ang totoong rason, eto talaga, na gustong is-silence ang taong bayan mga kadonatics. Gusto nilang tanggalan tayo ng boses. Yan talaga ang totoo. At eto nga, sinabi na ni Fake Castro. Kung hindi magkakaroon ng accountability ang anumang social media platform at para nababaliwala ang ating mga hiling para maproteksyonan ang ating mga kababayan laban sa karahasan, laban sa fake news. Karahasan? Huwag mo na ibanggitin yung karahasan kasi fake news talaga yung gusto nyong iparating dito. Kung mabagal ang pagtugon, magandang pag-isipan at pag-aralan kung dapat silang manatili na parte ng ating sistema. Sarap talaga. Ay, nako. Sigmurahin. Di ba mga kadonatics, ha? Ganyan sila. Kasi yung Facebook group mga kadonatics ay talagang napaka-vulgar sa suporta kay Inday Sara Duterte at the same time, hatred naman ang natatanggap nila sa social media, especially sa Facebook. Nagpapakita talaga ng two contrasting power mga kadonatics while the other one is being executed but at the same time very powerful sa taong bayan. At ito sa kanila mga kadonatics, the one who persecutes pero walang lasa at kinamumuhian ng taong bayan mga kadonatics.
gusto nilang tanggalin yung plataforma na yun na nagpapakita sa kanilang kabalastugan. Limited kasi ang YouTube, mga ka-Genetics. Not everyone is using YouTube every day. Okay? Unlike Facebook na grabe talaga, di ba? Follow-up lang po. So, open po ang Palace on this proposal. Pero paano naman po yung magsasabi na this could curtail free speech or freedom of expression? Iba naman po kasi yung fake news. Iba naman po kasi yung ikaw ay naglalahad lamang ng iyong opinion, kritiko ka, hindi po yan pinagbabawalan. Wala pong pinagbabawalang kritiko. Lalo-lalo na sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos Jr. Ang hindi lamang po natin matatanggap at lalong-lalo nang hindi matatanggap ng Pangulo ay ang paglaganap ng fake news. Kasi pag fake news po ang umiral sa atin at ngayon tayo ay nabubuhay sa fake news, paano na po ang magiging kinabukasan ng ating mga kabataan at kinabukasan mismo ng ating bansa kung puro fake news tayo mabubuhay. Wow! See, look at that, mga ka-Genetics, they settle on fake news. Pinaniliwala na nila yung usaping karahasan. Kasi ang totoong dahilan, fake news daw kuno, which sila naman mismo ang nagpapakalat, ang nagsisimula sa lahat ng fake news. Kaya nga sinasabihan natin itong si Impactang Claire Castro, mga ka-Genetics, na mother of all fake news kasi sobrang daming fake news niya against sa mga Duterte. Marcos de Jr., hinay-hinay ka lang, baka ito ang mangyari sa'yo. Panoorin natin ito, mga ka-Genetics, mabilisan lang. Kasi, dapat mapanood to ni Marcos Jr. Kung hindi niya mapanood to, mga ka-Genetics, then it's his own worst talaga. Ayan. Hey, Rocket Man, you want to ban Rocket Facebook Man. in your country? I challenge you, go try it. Try it. I am absolutely serious. The palace claims they are open to banning social media platforms if they harm the youth or spread fake news. This is pure censorship. You want to see what happened in Nepal? Their government banned 26 social media platforms last September, including Facebook and WhatsApp. What was the result? A massive youth uprising erupted, leaving at least 19 protesters dead and forcing their prime minister to resign. Filipinos will absolutely not stay quiet if you try to silence us. Stop getting high and take your dangerous words very seriously. Before you leave this video, Mr. Marcos, take a look at this video so you know what can happen to you. And what you see now is Nepal's finance minister being beaten up by the crowd. This is the youth in Nepal taking action against the government and here attacking the... Ayan, finance minister nila. Kinupusify. Buti isang tao lang. I hope you won't end up this way. But many Filipino think you deserve this. Hey, Rocket Man, you want to ban Facebook? Tapos itong video na ito, mga ka-Genetics, mag-viral, makita ni Claire Castro, gagawing example na ito yung dahilan. Nag-i-encourage ng karahasan. Kaya dapat i-ban ang Facebook. Actually, mga ka-Genetics, sa lahat pala natin followers sa Facebook, salamat, maraming salamat talaga na, I could not believe na umabot tayo ng 14,000 followers. Sa panaginip ko lang yan nangyari, mga ka-Genetics, but it became reality. May YouTube channel tayo, mga ka-Genetics, na may 65,000 subscribers. I hope mabisita nyo din. Never lang, never. Okay? Though hindi tayo monetize dito, but I hope soon. Po ay nag-reply sa AOM from COA for the check number 244027 dated 20 December 2022. Ano po yung proseso na ginagawa nyo once kayo po ay nakatanggap ng AOM or disallowance? Good morning, Your Honor. When we receive AOMs within the office, once we receive it, we inform of course, the Chief of Staff and of course also the head of agency of the AOM. We send them a copy for their information. Do you investigate? Once meron na pong instruction to kung sino po yung magko-conduct ng review, then that's the time po that we conduct a necessary review for... Do you ask questions? Yes, sir, to the concerned na mga... To the concerned? Concerned na mga divisions. What questions do you ask, for example?
Usually, sir, we ask point per point on what is... Point per point, okay. Point per So awkward talaga itong si Tulfok, mga kadonatics, ha? Grabe talaga yung kaipalan to the roof. point what is indicated in the AOM so Yes. that we can also address the concerns point by point. Very good. Now, isa sa mga AOM ay observation ng COA, kulang sa mga dokumento, halimbawa, itong sinabi rito, 170,000, at marami to by the millions. 170,000 for the payment of reward, open and closed medicines. Did you not ask, ano ba talaga to? Anong klaseng medicine ang binili? Kasi ang pagkakalam ko, meron kayong pera from confidential funds, binigay nyo doon sa informant para siya nang bumili ng medisina. Yes, sir. Yun Did po you yung- ask kung anong medisina binili nung, para sa medisina bibili nung informant? Pastilan. Yung pera? When the time na nag-consult po ako with the security officer, sir, I did not ask anymore on the specifics, but I asked on paano po yung naging process nila in terms of noong pag-release nung funds for the informants or for the agents. Sir, you are a very highly educated person from Yan na. prestigious schools. Come on, it doesn't make sense. It defies logic. Tatanungin mo dapat to protect Sarah kasi very close ka kay Sarah. Teka muna, anong klase mga medisina ang binili? Nasaan yung reseta? Kasi mali mo, baka namin hindi binili ng medisina, baka binili ng drugs, whatever, baka may nagbulsa ng pera. Dapat, yun kasi yung kailangan ng, COA, di ba? Resibo. At the time po, sir, when I consulted with the security officer, sir, I was not able to ask anymore on Why the not? details, sir. It's part of your job. In fact, pumirma ka doon sa pag-reply mo sa AOM. I asked, sir, So kung ano pumirma yung ka process. nakapikit. Yes, sir. No, sir, hindi naman po na nakapikit, sir, because Sobrang paipal talaga. nagtanong naman po ako sa security officer namin, sir, on how it was released or implemented on the ground. So, kung ano po yung nabigay na information, sir, yun po yung nailagay ko sa pag-draft po ng reply to the AOM. Hindi mo rin tinanong bakit pare-pareho yung signature sa different names ayon sa NBI, forensic, tapos pare-pareho yung handwriting sa different names, parang isang tao lang nag-fill up, meron pa nga walang signature at nag-receive ng by the hundreds of thousands each. Sir, You didn't ask, bakit mo tinanong, hindi mo tinanong, bakit pusa, bakit ito si Pagong, pinagtatawanan tayo ng tao, etc. Why? Did you not Ikaw lang yung pinagtatawanan ng tao, bungok ka. Sir, at the time, sir, hindi ko po nakita yung mga acknowledgement receipts, sir. Good. I was only made aware of the acknowledgement receipts, sir, when it was already shown during the HOR na mga hearings, sir. Hindi kasi pag nagtanong ng attachment, then di ba sabi mo you ask questions point by point, you investigate, then kinuha mo sana yung mga dokumento and then pinakita sa iyo and then nagtanong ka point by point like you said. And then you are a very educated person, you should have asked a lot of questions to satisfy dun sa request ng COA. Sir, I Kasi did not- tulad yan, Pusa, Pagong. Imposible hindi mo nakita yan. Tapos pare-pare yung pirma sa isang same handwritings para sa napakaraming pangalan at saka iisang pirma sa napakaraming pangalan according to the NBA forensic. You didn't ask? Sir, at the time po, sir, I did not see the acknowledgement receipt. Para sa akin lang mga kadonatics, isa lang talaga ang nag-fill up nito. Iba-iba yung pangalan. Huwag mo naman sabihin Mr. Tulflok na kailangan pang pumunta nila doon sa, kung sinong nakatiran ng pera, kung sinong nagbigyan ng pera or ng medicine para papirmahin pa mga kadonatics. Isa lang ang magre-report niyan. Isa lang din ang pipirma. Mga kadonatics, we are talking here, thousands lang ha. Thousands na ay talagang binili ng gamot. Billions of pesos ang nawawala. Trillion pa nga mga kadonatics pero wala silang pakialam. Gusto nilang malaman kahit yung kakarampot na piso mga kadonatics kung saan napunta. Kung nabili ba talaga ng gamot. Ganyan ka mga tambaluslo sa mga ito mga kadonatics. Come on, sir. Like I said, napakatalino mong tao sa credentials mo. Dating professor, Ateneo, UP, di ba? And then,
Now, parang, sorry sir, parang nagmaang-maangang ka. Again, is it blind loyalty? Thank you po. Naman, mga kadonatics, ayaw niya nang mabanggit yung stupid, over blind loyalty. Grabe ka kupalan talaga, mga kadonatics. Sobra, like, wala akong masabi. Pag mga hostile witness, mga kadonatics, ganito sila magtanong. Pag sinabi natin hostile, usually talaga, mga kadonatics, sa kampo ni Inday Sara Duterte, galing yung mga witness na yun na napilitan, napilitan na mag-testify. Gusto nila against kay Inday Sara Duterte, pero wala silang makukuha eh. Kaya ganito sila magtanong, mga kadonatics. Pero yung mga witness na talagang galing sa prosecutor, di ba? Ang galing nila magtanong. Super friendly, mga kadonatics, di ba? Minsan yung mga tanong nila, mga kadonatics, to justify kung ano yung sinasabi ng witness. Parang supplemental, mga kadonatics ba na tanong na nagpapagipit lalo kay Inday Sara Duterte. Ganon yung mga tanong nila. Pag eto, hostile ay, di ba, si Madam Gina Acosta, ganon din yung ginawa nila ng mga crocodile na to. Ito, si Ontorio. Di ba? Pero sila, chika, ayaw nilang ipatawag dito. Si Kapunan, nagsabi na I don't think La Chica will be witnessing. And si Ligutan, ganun din, mga kadonatics. Si Chua, sabi niya, baka magkagulo lang. Pag andyan sila, chika. Di ba? Ganun, mga kadonatics. Ganun yung pag-iisip ng mga demonyong ito. I would say, mga demonyo, mga kadonatics. Kasi ginamit talaga sila ng kadiliman. Nagpagamit